Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumbas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ng sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So dito, medyo alanganin tayo. May bida kasi tayo eh. Lalaki or pwede ring babae kung extrovert. Kaya may 7 of swords tayo. Alamin nga natin ano ba to. Malaki chance na ang mag-cheat ay lalaki. Pag-aawayan nga to eh. Pero applicable lang to sa mga kasal. Okay? Or pwede rin ang possible third party ay ka-workmate. Ito yung possible partner ng Leo sa reading na to. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Cancer or kapwa Leo. So ito yung possible partner ha, na maaaring tamaan ng reading na to. Pero sa part na to, pwedeng nasa 40 pataas. 40 pataas yung lalaki or babae na extrovert. Basta yon yung sinasabi kong yun, siya yung mag-cheat dito. Ngayon, anong tong Damon? Hierophant. Nagdikit lang yung kwento eh. Cheating na naman to. Desertion card to marriage. Umuulit lang oh. Malaki ang chance talaga na dun sa kasal tatama to. Pero sino ba lamang? Yung original ba o yung third party? Tingin ko mas mahal nung nag-cheat yung third party sa ngayon. Okay? Sa period lang na to. Kasi may period tayong sinusundan, di ba? So who knows, baka October pataas eh, maiba na ang kapalaran. Pero sa period na to, kasi nga di ba, July to September to 2025, ganun yung dating. Ngayon, dito tayo sa susunod. Ibang senaryo. Ano naman to? Ba't umulit? Pag nakita ko to, ito kasi yung card ng dishonesty. Then may false promises o promises. Ano to eh, paligoy-ligoy o confusion. Survival false promise.
I-clarify din natin tong part na to. Kasi ito, magmumukha siyang other option na parang nalilito dito. Kaya lang, dagdagan nga natin. Hindi ko kasi masabi kung saan bang anong topic. Relasyon ba to? Career? Lovers kasi ito eh. Bakit ganun? Paulit yung scenario. Pero dito hindi sinabi kung kasal. Kasi sa case na to, may marireveal, di ba? Pero kung pagdidikit-dikitin natin, so sabihin natin may third party cheating na maaaring mangyari, so magkakaalaman na sa period na to. So at first, magulo ang sitwasyon, di ba? Yung nasa circuitous route o route, yun yung lalaki na hindi niya alam kung kung sino o anong gagawin. Kung sinong pipiliin o anong gagawin. Hindi niya alam or hindi siya makapag-desisyon. Pero tingin ko malalaman niya na dito kung anong dapat niyang gawin or sinong dapat niyang piliin. Mag-uusap sila dito kasi communication card din to or negotiation. Pero tingin ko mas pipiliin niya yung original, yung third party tulad ng sabi ko kanina. Magko-confess siya siguro pero at first lamang yung damdamin niya dun sa third party Mag-uusap nga sila dito ng original. Ito kasi option to other option. Yun yung false promises na may kinalaman sa dishonesty. So, nagtuloy lang yung kwento Pero again, may confession na maaaring mangyari dito at yun nga. Tingin ko sa period na to, lamang yung third party. Pero again, sa period lang na to. Okay? Siguro magsasorry siya na, yun nga, na fall in love siya sa iba. Pero since nandito yung survival, hindi naman necessarily magbe-break sila. Dahil wala pa nga mapili yung final na decision na may kailangan ng i-let go yung nag-cheat. Parang dating mapagsasabay niya pa dito. Kasi may survival tayo dito So, ang dating ganito, pagsasabayin niya, ibig sabihin, kasal, di ba? Titira pa rin yung nag-cheat dun sa partner niya sa bahay. At the same time, na-entertain niya pa rin yung third party. So, for as long as hindi siya pinapalayas ng partner niya, uuwi at uuwi siya dun sa partner niya pa rin.
Yun yung scenario dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.